Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nito dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Una-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ang Huwebes na 2 sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Posibleng maging super typhoon nagbabadyang pumasok sa bansa sa susunod na linggo. NCRPO nananatiling naka-full alert sa INC rally sa Liwasang Bonifacio. Mga gate ng Malacanang bantay sarado rin. Mga testimonya naman ng bodyguards ni Saldico gagamitin sa kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Utang ng Pilipinas lumobo na sa 18.55 trilyon pesos. Debris mula sa pinaniniwalaang rocket mula sa China natigpuan sa Palawan. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard. Biyahe ng eroplano ng PAL sa Hong Kong na antala dahil sa bomb threat. Misis, naputulan ng kamay matapos tagay naman ni Mister sa syudad ng Lucena. Isang paaralan sa Quezon City nabalot ng tensyon dahil sa security threat. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Omes Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng maging super typhoon ang tropical storm na minomonitor ng Pag-asa sa labas ng bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Japan Meteorological Service, ang tropical storm na may international name na Bavi ay namataan sa layo mahigit 3,700 kilometrahe sa silangan ng Eastern Visayas. Kung hindi magbabago ang forecast track, ito ay tatawid sa Northern Mariana Island bilang malakas na bagyo sa Lunes bago pumasok sa PAR sa Miyerkules. Ang naturang bagyo ay tatawagin sa local name na Inday. Bagamat maliit ang tsansa na maglandfall ang potential super typhoon sa Pilipinas, malalakasin naman ito ang habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Nasa full alert pa rin ang NCR Police Office para sa rally ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa ilalim ng naturang alert status, lahat ng units at personnel ay inuutusan na manatiling handa sa pagtugon sa anumang sitwasyon. Inactivate na rin ang support forces upang masiguro ang epektibong operasyon lalo na sa mga hindi inaasahang insidente. Nagpasya ang mga rallyista na ituloy ang pagtitipon sa naturang lugar matapos bawiin ng Quezon City Local Government ang permit na ma-extend ang kanilang pagkilos sa EDSA.
Hanggang kaninang 1:00 ng hapon ay umaabot na sa halos 8,900 ang crowd estimate sa Liwasang Bonifacio. Ayon po yan sa Manila DRRMO, habang sa pagtaya naman ng Manila Police District ay nasa 2,500 ang lumahok as of 3 p.m. Dahil ang nabanggit na lugar ay itinuturing na Freedom Park, hindi na kailangan pang mag-request ng permit ang mga organizer sa pamahalaang lokal para magsagawa ng rally. Halos 1,000 taga Batangas naman ang nagtungo rin sa Liwasang Bonifacio bilang suporta naman sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nagkilos protesta ang mga constituent ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Bit-bit na mga placard na may panawagang sugpuin ng korupsyon, ikulong ang mga korap. Ayon sa grupo, parang sindikato na ang gobyerno na nakikinabang sa kaba ng bayan habang naghihirap ang sambayanang Pilipino. Kung sino pa nila ang naglalantad ng katiwalian, sila pa ang kinakasuhan at binubusalan. Pakinggan natin si Congressman Leviste. Siya sa ating bansa. At muli, para malinaw po, narito po tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio kasama ang mahigit 1,000 mga Batanggenyo mula sa iba't ibang mga pinanggagalingan at baka total po mga 5,000 na ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga probinsya na nakikiisa sa panawagan ng transparency and accountability for a better democracy, at lahat po ay inaaanyayahan na makiisa sa mga pagtitipon sa mga susunod pang mga araw, dahil hindi po lang ito laban ng iilan, ito po ay laban ng lahat ng mga Pilipino. Selyado na ang lahat ng gate ng Malacanang simula ng isagawa ang bulagaang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ito ang sinabi ni Brigadier General Arnold Santiago, District Director ng Manila Police District, ng tanungin sa posibilidad na may humalong ibang grupo sa INC rally sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Santiago, may sapat na police deployment sa paligid ng Malacanang at tuloy-tuloy naman ang pagpapadala ng suporta ng PNP at NCRPO. Pero sa ngayon, wala naman anyang namomonitor ang MPD na ibang grupong nakahalo sa pagtitipon sa Freedom Park. Narito po si General Santiago. Certify na po natin, nasilyado naman po lang lahat ng gates sa Malacanang magmula pa po nung nag-umpisa doon sa EDSA. Tuloy-tuloy naman po ang pagpapadala ng suporta ng National Headquarters at saka ng Regional Headquarters dito sa Manila Police District. Sapat po ang bilang ng mga pulis natin na nakadeploy magmula pa nung day 1 doon sa paligid ng Malacanang, at tinutulungan pa rin po tayo ng National Headquarters at Regional Headquarters para naman po doon sa pagbabantay dito sa mga kapatid sa ANC, lalo na po doon sa mga pagpaparadahan nila ng mga sasakyan. Tuloy naman po ang intelligence gathering at pagbabalidate po ng ating mga intelligence operatives from the national level hanggang dito po sa Manila Police District. May mga tao po tayo na nagbabalidate, nagre-revalidate, nag-ascertain kung anong level of information yung mga nagsisirculate po sa atin sa paligid niya. 22 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Samantala, lumobo pa sa 18.55 trillion pesos ang kabuoang utang ng Pilipinas hanggang nitong katapusan ng Mayo 2026. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 0.41% kumpara sa naitalang 18.47 trilyon noong buwan ng Abril. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ang pagsipa ng utang ay bunsod naman ang pagkuha ng gobyerno ng mga karagdagang lokal na pondo o domestic securities para matustusan ang mga programa ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East. Bahagya naman umanong napigilan ang mas malaking pagtaas ng utang dahil sa paglakas ng halaga ng piso laban sa dolyar. Sa kabuang bilang, umakyat na sa 12.5 trillion pesos ang utang na nanggagaling sa loob ng bansa, habang bumaba naman sa 6.05 trillion ang mga natitirang utang sa labas o foreign loans. Gagamitin ang testimonya ng mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kaso na hinahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ayon kay Clavano, inilarawan ng mga investigador na consistent at categorical ang mga pahayag ng mga bodyguard ni Ko laban kay Romualdez.
Gayunpaman, inaantay pa ng ombudsman na lagdaan ng grupong affidavits para maging opisyal ang kanilang testimonya sa kaso. Si Romualdez ay inaakusahan na isa sa major players sa flood control scandal at kabilang sa nakatanggap umano ng mali-maletang pera mula sa nabanggit na iskandalo. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang debris mula sa pinaniniwalaang rocket ng China na natagpuan sa isang coastal community sa Cuyo sa Palawan. Ang debris ay napadpad sa Bisukay Island na may taas na 12 talampakan at lapad na 10 talampakan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, inaalam pa kung anong klaseng foreign object ng naturang metal. Kaugnay nito, binala naman ng opisyal ang mga residente na iwasang hawakan ng mga kaparehong debris dahil sa posibilidad na ito ay kontaminado ng mapanganib na kemikal. Sakaling makakita ng kahinahinalang debris, pinayuhan ng PCG official ang publiko na agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Naantala ang biyahe ng isang eroplano ng Philippine Airlines sa patungong Hong Kong dahil sa bomb threat. Sa isang statement, kinumpirma ng PAL na pansamantalang hindi pinayagan na lumipad ang flight PR300 matapos matanggap ang naturang banta o security concerns. Gayunpaman, napatunayan ng PNP Aviation Security Unit na negatibo sa anumang uri na pampasabog ang eroplano. Matapos ang clearance, pinayagan din na bumiyahe ang PAL flight PR300 bandang 1:50 ng hapon o halos 6 na oras mula nang ma-delay dahil sa bomb threat kaninang umaga. Samantala, nilinaw naman ng pamunuan ng bagong Silangan High School sa Quezon City na walang nangyaring pananaksak o pamamaril sa loob ng kanilang campus at ligtas ang lahat ng mga mag-aaral at guro doon. Ito'y matapos sumiklab ang tensyon kaninang umaga nang mabilis na kumalat online ang mga maling impormasyon na ukol sa umano'y banta sa seguridad, dahilan para magpanik at sumugod ang mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak. Sa opisyal na pahayag ng eskwelahan, kanilang idiniin na walang nasugatan o napahamak at isinisi ang nangyaring gulo sa pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon na kasalukuyan na ring iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa kaugnay na balita, sumiklab nga ang tensyon sa isang paaralan sa Quezon City. Ito ay matapos kumalat ang impormasyon sa social media na may insidente umano ng karahasan sa loob ng bagong Silangan High School. Dahil sa pangyayari, napasugod ang mga magulang sa paaralan upang sunduin ang kanilang mga anak. Batay sa impormasyon, may nagpaputok ng baril dahilan para magpanik ang mga bata. Ayon sa 2 estudyante na nakausap ni Val Gonzalez ng DZRH, isang grade 10 student ang namataan na armado ng patalim habang nasa loob ng kanilang eskwelahan. Itinanggi ng Quezon City Police District Station 13 na may nangyaring karahasan o security threat sa bagong Silangan High School. Samantala, naputol naman ang kanang kamay ng isang 44 anyos na babae matapos pong tagain ng kanyang sariling mister sa lungsod ng Lucena. Batay sa investigasyon ng pulisya, matinding selos dahil may iba ng kinalolokohang lalaki ang kanyang misis kaya't bumunot na ito ng itak. Mabilis na naisugod sa pinakamalapit na pagamutan ng ginang para mabigyan ng karampatang lunas dahil sa tinamong taga ng itak. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng manhunt operation ng mga otoridad ng Lucena City Police Force para sa ikadarakip ng suspect. Sa ibang mga balita, itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang mahalagang tagumpay para sa Pilipinas ang opisyal na pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Kasunod ito ng halos 4 na dekadang pagkakagapos ng bansa sa lower middle income category o mula pa noong dekada 80. Sa isang video message, inahayag ng Pangulo na ang bagong katayuan ng bansa ay patunay na naging epektibo ang mga economic policies na ipinatupad ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Narito po ang Pangulo. Economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Joss Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutok
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them, like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto.
typhoon MAF, pag inyong tinignan ay talaga pong lalamunin ito ang halos lahat ng bahagi ng Pilipinas kung ito ho ay magkakatotoong dadais at lalapag dito ho sa ating bansa. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pag sinubaybayan naman ninyo, simula ngayon hanggang sa weekend next week mukhang hindi naman. Pero i-validate natin yan sa Pag-asa. Kung ano ba ang talaga magiging kahihinatnan po ng bansa doon sa super typhoon na sinasabing possible na pumasok sa bansa. Si Dr. John Manalo. Dr. John ng Pag-asa, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po ka Henry at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sir, yung bagyo bang yan talagang kasi medyo pag tiningnan namin doon sa mga mapa like windy, earth, null, at saka yun po sa inyo sa Pag-asa, kwan po talagang namumulang napakalawak po ng radius, Dr. John? Ito po ba yung nasa West Philippine Sea? Hindi, ito po yung yung papasok, galing po ng Pacific Ocean. Apo, bali si Inday. Si magiging Inday, hindi pa po dahil nasa labas pa po ito ng sea information domain. So may dalawa po, yung PAR, may extended po noon, advisory domain, and then information domain, hindi pa po siya pumapasok doon. Posible po ay pumasok siya bukas. At actually, tropical storm na po ito na may international name na Bevy. And yes po, may potential po ito na maging super typhoon. At posible po na pumasok ito sa tropical cyclone advisory domain natin ng Monday. Ibig sabihin nun, by Monday ay posible na magkaroon din po ng press conference patungkol sa bagyo na paparating na ito na tatawagin nating Inday, na posibleng pumasok naman kung hindi magbabago yung kanyang bilis ng kanyang pagkilos, ay by Wednesday po papasok ito ng PAR. At ang pinaka-potential na posible po nitong idulot ay yung paghila dito sa hanging habagat. Lalong-lalo na po by Thursday or Friday next week. May katagalan pa po, pero ngayon pa lamang po kahit malayo pa lang yung kanyang distansya sa kasalukuyan, ay mahalaga po na ma-update. Tulad po ng binanggit natin kanina, Henry, no? Mahalaga, lalo na yung mga may activity next week na ma-heads up at manatiling updated po. Okay. Sa mga i-release na update. So, batay po sa inyong monitoring, ano ho ba ito? Dadaplis lamang kung sakasakaling dadaplis lamang ba ito sa ating kalupaan? Wala bang magiging direktang mahihit po nito? Hindi ba ito maglalandfall? Opo, Henry, ang pinaka-posible nito base sa ating analysis ay dadaan ito sa northeastern part ng PAR at hindi po natin nakikita na maglalandfall ito base sa ating analysis sa kasalukuyan po ito. Pero, again, posible pa ito na magbago, bahagyang mag-westward o kaya naman ay bahagyang mas umakyat pa yung kanyang track. So, mula po sa ngayon ay hindi po natin nakikita na maglalandfall ito. Pero, tulad po ng binanggit natin kanina, yung paghila niya sa habagat ay may potensyal na magdala ng malalakas na pag-ulan, lalo na po sa western section ng ating bansa. Yung nasa may West Philippine Sea po, habagat yan? Partly po habagat, pero ito po ay driven din itong nung huli natin na bagyo na si Bagyong Henry. Yung lumabas na. Opo. So pwede hong higupin ni Inday yung pong habagat at yung mga naiwang hangin at ulan na hindi naman nakadirektang nanakit dito yung sa Bagyong Henry. So kung hihilahin po noong papasok yung palabas, malalakas na ulan, is it buong bansa ang maapektuhan? May potential po na buong bansa ay makaranas ng maulap na kalangitan, pero yung malalakas na pag-ulan ay focus po dito sa western section ng ating Opo. Yan ho bang ganyang nakikita nating malakas na nasa may dagat Pasipiko ay posible pang bumaba dito sa eastern part ng Visayas, pagitan ng Mindanao at posibleng magbago pa ng direksyon, wag naman sana tumama sa southern Luzon papatawid ng Metro Manila? Sa ngayon po, mababa po yung chance na mangyari yan. Driven po yan ng high pressure area na nasa southeast ng Japan, bahagyang malayo-layo pa po sa Japan, far east pa. At kapag umatras pa po itong, kapag nag-move pa eastward itong
high pressure area na to, may posibilidad din po na mas lalayo pa itong magiging si Bagyong Inday sa ating kalupaan. So hindi ho dapat ikapanik pero dapat maghanda ang mga tao. Opo, tama po yan. Exactly na binanggit niyo po yan. At lagyan din po natin ng buffer kung sakali man na bahagya pang mag-westward at mas lumapit pa sa ating kalupaan. At least ay inform po tayo next week na may potential po na maka-apekto talaga ito sa atin. Basta yung mga may lakad next week, beginning Monday afternoon, paakyat ng Tuesday, Wednesday, asahan natin may mga manaka-naka ng pagbuhos ng malakas na ulan. Yes po. Bali, ngayong darating na weekend po, simula bukas hanggang sa Monday, ay mababa pa po yung chance ng mga pagulan. Even, pwedeng pa mag-extend ng Tuesday. Opo. Pero by Wednesday, magsisimula na po na magkaroon ng mga kaulapan dito sa may bandang Mindanao, southwest ng Mindanao, Zamboanga Peninsula. And eventually, ay by Wednesday, mas madadagdagan na ito. Thursday and Friday po, ay ito yung pinaka-critical na araw na next week, Thursday and Friday next week. Dr. John, yung mga nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio, Manila area, ngayon at sa mga susunod na araw, uulanin ho ba sila? Well, ngayon po ay mababa na talaga yung chance ng mga pag-ulan, except lang dun sa mga localized thunderstorms. Yung mga thunderstorms na yan po yung panandaliang mga pag-ulan lamang for specific area. Ayun. So, pero kailangan pa rin magdala ng payong at baka sipunin naman biglang init at ulan yung mga naririyan sa may Liwasang Bonifacio, Dr. John? Opo, Ka Henry. Actually, hindi lang po panangga sa ulan. Ganun din kapag tirik po yung araw. Oo nga, mainit masyado. Sige, Dr. John, pakiiwan nyo nga uli ng mensahe yung ating mga kababayan kasi pag tiningnan mo yung mga mapa, nakaka-nervyos din naman eh. Opo, gusto po natin ipagbigay alam sa mga kababayan natin na may potential po na yung bagyo na nasa labas pa ng ating information domain ay posibleng pumasok sa ating advisory domain by Monday at pumasok ng PAR by Wednesday. At ang pinaka-critical na posible po nito na maidulot ay yung pagpapalakas sa hanging habagat na posibleng magdala ng mga malalakas na pag-ulan, lalo na sa western section ng ating bansa. And given na nasa western din po itong Metro Manila, may potential din po na maging malaki yung posibleng epekto nito sa atin in terms of floodings and ganun din sa interruption sa ating daily activities. Kaya ngayon pa lamang po, kung meron tayo nakaplano ng mga activities next week ay maging updated po tayo, lalo na sa mga warnings na lalabas ng Pag-asa. Alright. Dr. John Manalo, salamat po. Maraming salamat din po, Ka Henry, at ingat po tayo. Thank you. Si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. So, let's pray, ha? Yung atin namang paniniwala riyan tayo mga Pilipino'y kung ang bagyo ay malaki, ang atin namang panalangin at ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng karagatan sa mundo. So kayang-kaya pong saklutin ng kapangyarihan ng Panginoon yung mga bagyong ganyan. Sama-sama nating ipagdasal. Babalik po tayo, 5:46. Ako, si Henry Uri. Balansyado! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby,
my mindset changed from me to them, like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay ang lahat ng Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng eksakto. Kasi doon yun nung rally dyan sa may Liwasang Bonifacio, ano ang latest doon sa PNP? Anong head count? Anong sinasabing ilan na yung mga 8,000 mahigit na as of 1 p.m. Ngayon kasi alas 5 na pero may post, kung di ako nagkakamali, si Congressman Leandro Leviste, na ang sinasabi niya tila umaabot na sa 15,000 katao. Yung mga naririyan daw sa Liwasang Bonifacio na mga nagsasagawa po ng pagpapahayag ng kanila pong damdamin laban po sa graft and corruption, different anomalies, in particular yan pong tungkol dyan sa anong pangalan yan, sa flood control, di ba? Oo. Sige. Tawagan mo si si Major, para malaman natin kung tsaka yung ano pa rin yung latag ng seguridad sa pagkatila ko batay ho sa Pag-asa ay kikisama ang kalangitan dahil hindi ho magiging maulan at walang malakas na pagulang inaasahan simula po ngayon, mamayang gabi hanggang sa papasok na weekend. Dito po sa may area po ng Maynila, in particular dyan sa may Liwasang Bonifacio. Yun nga lang, sobrang init kapag singkar na singkar ang araw, ang sinasabi ng Pag-asa, magdadala rin kayo ng pandong. Kahit dahon ng gabi at saka kahit dahon ng gabi at saka dahon ng dahon ng alagaw po pwede. Malapad-lapad naman yun kung wala kayong mga sawing at wala kayong mga sambalilo at wala kayong mga salakot di ba? Kung naghahanap naman kayo ng magagandang klase ng salakot at sawing magkawang kayo, paring Rondel, si paring Rondel nakikinig sa atin, yung aking kaibigang ang susunod na mayor ng San Pablo City, na si Mayor Rondel Diaz ay nakikinig sa atin kasama ang kanyang napakaganda at napakatalino at makisig sa konseho. Kahit babae talagang pinaglalaban po kayo mga taga San Pablo, si Konsehala Barbie Diaz ng San Pablo City. Yan, talagang mga taga San Pablo, nako, sinasabi ko sa inyo, pag itong aking kumparing Rondel Diaz ang inyong naging mayor day pihong kayo na ay nakakatulong rin sa ibang tao ang pagtulong na rin kumpare kung abot hanggang sa Mindanao doon sa mga nilindol
ay dahil sa sabi ng mga taga San Pablo, kami naman RD konsehal kami naman labis mo nang natutulungan yung mga taga ibang lugar naman hindi wag natin pabayaan. Kanya naman kita ninyo. Pare Rondel, magandang hapon sa inyo ni Konsehal Barbie at kay Pare Bong. Mga kaibigan natin dyan sa San Pablo City. Siyempre, dapat si Ma'am Mida, hindi natin Pare Rondel pwedeng po hindi babatiin yan sapagkat si Ma'am Mida ang taga-kumpas at siyang nagsasabi kung alin ang iyong gagawin at alin ang iyong uunahin. Yan ang ikon yan ang may hawak na susi. Pag hindi, ay ma'am, ay nako, nag-iisang pag-ibig ni Paring Rondel Diaz. Ayos ba? 6 ng gabi na ho. Tapos si Major Ines, iniisdan pa tayo. Hindi, baka naman kwan lang. Baka hindi pa lang, o baka nasa konferensya. Baka naman nasa, kanina binigyan na naman natin siya ng prior notice na kung pwede siya magbigay ng mga ilang pag-uulat dyan sa update dyan sa security ng Manila na kanilang inilatag na. Kasi may mga itatanong sana tayo, Major, baka pwede namin kayong maagwat muna kung saan man kayo naroroon. Saglit lang naman na rin. Upang kayo aming makapanayam ng kauntian. Kung yung bang mga release ng yan, kung yan ba'y from Liwasang Bonifacio, mamamaybay yan ng mga kalsada at tatahak patungong Mindiola at tatahak patungong Nagtahan pag Likik, yan magsisilputan diyan sa may University Belt, sa may Recto, ay yan ba'y papayagan? Kung alimbawang mas dumami pa at mas dumagsa pa ang tao, ano ba ang mangyayari at ano magiging aksyon ng kapulisan dyan? Considering the fact na yun kasing liwasan talagang wantosawa ho yun. Wag lang kayong manggugulot, wag lang kayong kung anong gagawing illegal doon talagang wantosawa because Freedom Park yan. Talagang idinisenyo po yan para pagdausan na mga ganyang klase po ng pagkilos. Pero kung medyo kayo ba'y naririyan at sa sobrang dami na ninyo umus-us na kayong pasilangan at pailaya, kayo ba'y papayagan ng mga pulis? Kaya gusto natin sanang makausap si Major Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Siguro yung kanilang hepe, direktahin tawagin mo na. Sapagkat kamoy, mabilis lang naman kamot. Para lang sa ikapapanuto din ng ating mga kababayang naririyan sa rally pupunta. Kasi, magwi-weekend Siguradong marami pang magdadatingan dyan. Bilang pakikisa sa kanilang kapatiran sa isinasagawa nilang kilos protesta. Andiyan na ba? Sino yan? Do we have Major Ines? Si Major Philip Ines, ating kaibigan mula sa Manila Police District, ang kanilang makisig na spokesperson. Major Ines, magandang hapon, gabi na sa inyo. Si Henry Uri po, Yes, Sir Henry, sa mapagpalat kalmadong hapon po sa inyo. Pero din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa. Sabi ni Mayor Isko ay wala siyang kakabaka kasi pag iglesia ang nagrarally sapagkat hindi naman nagdudulot ito ng anumang kaguluhan at pati kanilang mga ginagawang anumang kalat ay naaalis bago sila magsipag-alisan. Yan ho ba hanggang ngayon ay naoobserbahan pa rin ninyo as we speak, Major Ines? Tama po kayo, sir, nung nakaraan po malaki ang pagpupulong dyan po sa Luneta. Naobserba po natin, naging organisado at naitawid po ng maayos. At sa katunayan nga po, naglinis pa sila doon sa lugar bago po sila umalis. At ganoon din po yung ating mga pananaw dyan at inisip po natin na magiging maayos po ito. At mataas po yung pagrespeto natin sa ating mga kababayan na nagkakaroon ngayon po na payapang pagkilos dito po sa may lungsod ng Manila, particular po dito sa may Liwasang Bonifacio. Major, ano ang crowd estimate natin as we speak 6:04 ng gabi?
Kaya po, yung huli po nating bulletin as of 5 p.m. po, sir, meron po tayong kulang-kulang 4,000 po yung ating pong crowd estimate ngayon dyan. Oh, that's MPD crowd estimate po. Yes po, initial po natin yan, Sir Yuri, at sabi ko nga, kinukuha pa natin yung iba. Ginagamit po natin dyan yung tinatawag po natin na Jacob Chory para po makuha natin yung mga estimate natin doon sa ating mga nandyan po sa lugar. Yung Mangliwasang Bonifacio, ilang metro kwadrado yan o hektarya ba yan? Yes, kinuha po natin yung sukat dyan using yung drone shot at doon po sa estimate natin, pwede pong ma-accommodate yan kung hindi naman po ganun karami. So yung tinatawag po nating moderate crowd, makakapag-accommodate po tayo dyan ng mga more or less 30,000 po. 30? Pero ganun pa man po, yes po. At kung nandun naman po sa tinatawag nating dense crowd na po dyan, pwede pong umabot hanggang 60 yan. 60? Ganun pa man po, kung sakaling magkakaroon po ng dagdag nating mga kababayan na pupunta pa dyan, meron pa rin naman po tayo pang 3 Freedom Parks dito sa lungsod ng Maynila. Ito po yung Plaza Miranda, Plaza Dilas, Plaza Moriones. Aha. At yes po, ang pakiusap po natin, sir, na sabi ko nga, tumugon lamang po sa panawagan ng ating mga otoridad. Yung ating pong mga police dyan and other government, local government units ay naandyan po para lamang po bantayan yung kaayusan, katahimikan at katatagan po. At ganoon na rin po yung traffic management and control. Kung mapagpasyahan nitong grupong ito na nagrarally na mag-branch out sa dito ho sa may Plaza Miranda at Plaza Dilao, wala pong magiging problema. They don't need any permit. Tama po kayo, sir. Hindi po nila kailangan ng permit dyan dahil nga po katulad na nabanggit ko. Yan po ay kasama sa Freedom Park po. Okay. Pero paano yan? Kung bigla na lamang mapagdesisyon na nila na sila ay sa sobrang dami na nila ay humuhuna yung iba, hindi naman intention halimbawa na talagang pupunta. Pero sa sobrang dami na, kasi yung Plaza Miranda, Quiapo na po yan eh. Paano kung sa sobrang dami po niyan, tumawid na yan pakabila, umabot na riyan doon sa may bahagi ng Ligarda, at yung iba, magsalubong, dumami, umabot ng Mindiola, papayagan po ba ng MPD yan? Unang-una po, sabi nga natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Patuloy po tayo makikiusap na kung maaari po, dito lang po tayo sa mga Freedom Parks natin sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga po, alam naman po natin yung epekto nito. Karoon na rin po tayo ng maagang public advisory doon po sa mga, at saka traffic advisory doon po sa mga possible po nating mga kalsadang isasara. At seriously, meron na po tayong maagang pagsasarado ng kalsada noong nakarang araw pa po. Diyan po yan sa may vicinity po ng Malacanang Palace. Kung saan nga po, humingi po tayo ng pangunawa sa ating mga kababayan dahil sa dulot na abala po nito. Ganun pa man po, ito naman po sa lugar natin sa may Quirino dito naman po sa may Liwasang Bonifacio. Nagkaroon na rin po tayo ng public advisory na meron po tayo mga nilaan ng mga pwede pong paradahan ng ating mga kapatid na iglesia. Dito po yan sa may area po ng Quirino Grandstand. At kung sakali po na dumagsa pa po yung iba po nating mga pupunta po dyan, meron pa din po tayo mga contingency plan, meron pa din po tayo mga alternatibong lugar para po pagparadahan nila. Yan po yung kahabaan po ng Mel Lopez Boulevard, yung south and northbound po. Pwede pong gamitin yung 2 lane dyan. Apo, yun. Pero kung talagang, kasi ngayon ay Huwebes pa lang, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, ay talaga pong makulapol ng tao ang halos bahagi yan ng Maynila. Mag-spill over sa mga lugar na wala pong kinalaman sa mga Freedom Park. Paano po kaya ito? Kailangan mag-secure sila ng permit? Sir, meron tayong mga contingency plan kung sakali po talaga dadami pa yung ating mga kapatid na iglesia na meron tayong mga contingency plan. Sabi nga bukas po yung pamunuan po ng Manila Police District, yung ating local government, yung mga organizer na mag-usap-usap para po maging maayos po natin na maitawid dito, maging organisado, payapat at matay lamang po. At yung sa atin dyan, yung presence po natin dyan, para bantayan lang po natin yung safety and security ng mga kababayan natin
participate ngayon dyan. So wala pa namang mga untoward, nabatay din sa monitoring namin with our reporters in the field, wala namang nangyayaring hindi kanais-nais. Tama po kayo dyan, sir. Sabi ko nga, nagpapasalamat tayo dyan. Wala po mga anumang kaganapang pumupukaw sa ating kamalayan. Ganun pa man po, nananawagan po kami sa ating mga kababayan. Kung sakali po na may mapapansin kayo ng mga kahinahinalang individual, base po sa kanilang mga presensya at galaw, i-report niyo po agad sa otoridad at kagad po kaming tutugon. No any security threat monitored by your intelligence community? Wala po tayong natatanggap na seryosong banta security, pero ganun pa man po, kung meron man po, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment. All right, very good. At yung mga naririyan sa Liwasan, kung mayroon pumunta ng Plaza Miranda, pumunta ng Plaza Dilao, wantosawa yan sapagkat Freedom Park yan. Tama po kayo sa UAE at sabi ko nga po, ito po nagpapakita mataas po ang pagrespeto ng ating mga kapulisan sa ating mga kababayan na nagkakaroon po ng malayang pamamahayan at mapayapang pagtitipon-tipon. Ganun pa man po, nagpapaalala po tayo sa kanila na ang karapatan at kalyanan lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Alright. Major Ines, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na mabuhay po kayo at isang mapagpalang hapon. Thank you. Si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Ang binabanggit niya, kung sakaling talagang punong-puno na kayo riyan sa Liwasan, maaari daw hindi kayong magsagawa ng kaparehas na aktibidades sa Plaza Miranda, sa Plaza Dilao. At kung kayo ay mag-i-spillover at masasakop nyo yung mga iba pang nasa labas na ng Freedom Park, maaari naman daw pong magkaroon ng bukas na negosasyon, mag-usap lamang sa kapulisan at makipag-usap sa kapulisan at mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Yung mga magpa-park pupunta dyan sa lugar, kung nasa malapit kayo at plano ninyo outside Metro Manila, ang park na available doon sa may Quirino Grandstand, sa Mel Lopez Drive, and maaari kayo mag-park doon ng inyong mga sasakyang dala-dala. Alright, so well and good, Diyan po sa rallying yan ngayon, diyan sa may diyan po sa may Liwasan. Ang assessment nila, crowd estimate, anong binanggit? Mahigit lamang na ilan? 4,000, ngayong hapon, 5:00. Pero initial pa lang daw naman ho yun. Kasi nga meron tayong nakikita sa ibang mga post, kagaya ng post ni Congressman Libiste na tila sa hapong ito'y sila'y umaabot na daw sa 15,000. Balance. Alas 6:12 na po ng gabi, si Henry Uri Puare. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Kiora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng reporter ng DZRH sa Office of the Vice President, isang balita lamang po ang nais ko ring i-report sa inyo, at ito ho ay tungkol po sa pagtanggap ng Office of the Vice President ng 4 na magkakasunod na unmodified opinion tungkol po sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, sa 4 pong magkakasunod na audit na ginawa po ng COA, Commission on Audit, sa paghawak ng pondo ng Office of the Vice President, simula po nung maupo si Vice President Sara, ang binabanggit po ng COA dito sa pinaka-latest nila na audit observation. Sabi po dito, the Honorable Vice President, in our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respect the financial position of OBP as of December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes in net asset, equity, and comparison of budget and actual amounts for the year there ended, and note to financial statement includes summary of significant accounting position. So, ang sabi po rito, it was presented fairly. Ipinagwagwagan po ng Commission on Audit na ang sabi nila, evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statement, including the disclosures, and whether the financial statement represent the underlying transaction in events in a manner that achieve fair presentation. So, ang sinasabi po rito ay fairly, at sa Tagalog po hindi ko na lang ito maisa-isa sa inyo, pero ang sinasabi po rito ay wasto, malinis, maayos ang naging paggamit at paghawak ng pondo ng Office of the Vice President sa 4 na magkakasunod na audit na ginawa po ng Commission on Audits. That's a report from the Office of the Vice President. Balansyado! Samantala, dumako tayo sa iba pang mga report. May live muna tayo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Anong nangyayari na dyan? Edwin Duque, kumusta? Edwin? Edwin? Medyo tagilid yung signal ni Edwin. Balikan natin si Edwin. Samantala, pagsasampa ng ombudsman ng kaso laban kay Senator Marcoleta tuloy ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. RH number 5, Val Gonzales. May date na ba? Kailan ito isasampa, Val? On track, Henry. O nasa schedule ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito, Henry, ang kinumpirma ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano matapos ihayag noong Lunes ni Ombudsman Boying Rimulya
na iaakyat nila sa Sandigan Bayan ang kaso bago matapos ang linggong ito. Samantala, nang tanungin naman si Clabano sa pahayag ni Senador Marcoleta sa EDSA rally kahapon na handa siyang magparesto, sagot ni Clabano, ang trabaho lang ng ombudsman ay ang magsampa ng kaso at hindi na nila saklaw ang pag-aresto. Narito pakinggan natin si Assistant Ombudsman Clabano. Well, when we look at the case, they will comprise of indirect bribery on each count. Now, in law school, the theory is when there's direct or indirect bribery, when there's a series or combination of transactions like that, it will really comprise of the crime of plunder. Now, when it comes to ill-gotten wealth, it does not necessarily have to be malversed funds or public funds. As we explained earlier, it's possible na manggagaling sa private funds, as long as it is given to you by reason of your office. And at the same time, hindi pa dineklara. So when you put all these circumstances together, then you'll be able to say na it's ill-gotten wealth. Another interesting here is, if you look at the statement of assets and liabilities of the senator, it will double kung isama mo yung 75 million. So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide na lang. Diba? Sir. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, Val Gonzales. Samantala, mga Katoliko, may kalayaan at hindi daw didiktahan ang Catholic Church sa isyu ng bansa. Milky Rigonan, RH12. Milky. Binibigyang laya ng Simbahang Katolika ang mga miyembro nito na pumili at magpasya batay sa kung ano ang sa tingin nila ay tama at naayon sa kanilang pananalig. Ayon kay Father Bong Sarabia, hindi kinokontrol ng simbahan ang kaisipan ng mga Katolikong mananampalataya o Catholic faithfuls. Reaksyon to ni Sarabia sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na libu-libong motorista at commuters ang naperwisyo. Gayong isyo lamang ng kanilang kapanalig na si Senator Rodante Marcoleta ang dahilan. Binalaan at pinayuhan din ni Father Sarabia ang sambayanan na suriin ang kanilang kinabibilangang relihiyon. Narito si Father Bong Sarabia. You could always stand. That's the beauty of the Catholic Church. You have the choice. You can even say that you disagree with our leaders. Pero hindi ito pwede sa mga kulto, sa mga ibang sekta, reliyon. They want to control the mind of their faithful. But what I could say is that we are always for truth, we are always for justice. Kung tayo ay... Kaninang umaga, nakiisa naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Mass for Truth, Justice and Accountability na ginanap sa Immaculate Conception Cathedral sa Diocese of Cubao. Kasama na dumalo sa misa sina Lead Prosecutor Jervil Luistro kasama sina Prosecutors Joel Chua, Isabel Zamora, Lawrence Defensor at Kakabag-Aw, at sa panig naman ng private prosecutors ay sila Attorney Lorna Kapunan at Attorney Marfort Fua. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Meron na ba tayong mananalo sa Kring Kring Panalo Promo? Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Alright, andyan na ba si Joy Baho di Masinloc? Si Joy Baho ba ito, Badjo? Hindi, biro ko lang po yung Baho di Masinloc. Sa Sambales po yun eh. Si Joy Badjo, para magandang pronunciation. Joy, ng Cagayan de Oro City, how are you? Hello po, kumusta po? Okay lang po. Ilan taon na si Joy? 47 po. 47?
Yes Bakit parang ang tunog mo 18 anyos pa lang? 47 na po ako. 47 ka na. O sige, Joy. Okay, sige, Joy. Anong kakantahin mo? Hindi ko pala kakanta. Kala ko pero kumakanta ka ba? Hindi po baka pag ako kumanta, baka magtakbuhan ng mga ano. Wag ka nang tumakbot na paparating pa yung bagyo, baka lumakas. Hindi, biro lang. Wala namang pangit kumanta. Oo, lalo pagka ang kakantahin mo yung ano bang favorite song mo? Pa? Anong favorite song mo? Ako nakakanta. Hindi ko nga maalala. Kinabata ko. Ayaw mo ba yung favorite song ni Kaador Plato? All of a sudden, ang iyo'y akin. Hindi, biro lang yun. Joy, ano ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas, una sa Pilipino, at una sa mga taga-Cagayan de Oro? DCRH po. Ayan, at dahil dyan, mapapasa iyo na ang Baho de Masinloc. Hindi yata alam ni Joy. Joy, may nanalo ka ng 500 pesos, ha? Ipapadala sa iyo ni Diyos, ha? Yan po si Joy Baho ng Cagayan de Oro City. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sa mga taga-Cagayan, ay maganda dyan. Tahimik at masasarap po ang mga pagkain din dyan sa CDO. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Ay, yun ang sinabi kanina ng Pag-asa, ha? Kung inyong titingnan sa mapa, talagang malakas at malintik po yung sasakupin ng bagyong paparating. Pero ito naman ay may awa ang Diyos, ay magpaparamdam lang. Pero hindi po ito magla-landfall at hindi po ito walang direct hit sa anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas kung hindi magbabago ang track po nito. Ito'y sa bandang itaas po ng mapa ng Pilipinas, tatawid papuntang puntang Taiwan ang direksyon. Mag-ingat kayo riyan. Critical yung Thursday and Friday next week. Sa mga nagrarally naman dyan po sa Maynila, ang sabi po ni Major Ines, kung kayo'y kakukulangin sa lugar, meron pa daw hong Plaza Miranda at Plaza Dilao. As of kanina, 5 p.m., sabi ni Major Ines, mahigit 4,000. Sabi naman ni Congressman, sa post si Congressman Libiste, mga 15,000 na raw. Mag-ingat kayo! Lagi nating tatandaan, kung gusto nating umasenso sa buhay, tayo po'y manalig palagi at magdasal sa may kapal. Huwag po tayong gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa po tayo lagi ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At palagi tayong tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Nangalan po ni Karen Oyong at ni Joshua Cruzat. Ako, si Henry Uri. Balansyado! Ang oras na Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start. While
keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.